Matagal ko na nga palang hindi pinapansin itong alokbati na lagi ko namang dinidiligan araw-araw. Siguro tinatamad lang ako kumain nito. Pero nung nakanood ako ng video about sa benefits nito, naalala ko na naman na napakaganda nitong kainin at napakaganda nito sa ating kalusugan. Isa to sa mga superfood na tinatawag. So, imbis na diligan ko lang to ng diligan araw-araw, napag-aralan ko rin na kailangan pala lagi ko tong tinatalbusan para namang hindi humahaba ng ganito. At yung mga lumang dahon nito ay kailangan tinaalis, tapos ginagawa ring pataba sa mismong halaman. Kaya ito, gandang-ganda ako dahil hindi na siya pangit ngayon. Dahil nga naman, laging nadidiligan ng tubig galing sa sapa. Tinanim ko lang ito sa balde, 3 balde. Para naman meron akong matatalbos kapag kailangan ko sa aking niluluto. Ang gagawin ko dito ay isang tortang alokbate na may hiniwa-hiwang sibuyas. So ginisa ko lang naman yung sibuyas na yun at tinadtad ko ang alokbate na to. Hindi ko pa pinakita sa video na to kasi ang video na to ay tungkol lang sa pag-harvest ko ng alokbate. At hindi ko lang ito basta-basta hinarvest. Meron ako nakitang bagong sibol na galing sa buto. Hindi ko rin napansin na nagkaroon na pala to ng bunga. At yung buto niya kusang kumalat at nalaglag. Kaya naman, tinalbos-talbos ko muna itong mga dahon nito para ihanda bago ko siya gawing torta. At tinambay ko lang ito muna sa may lababo kasi naghanda na ako ng lupa. Tinanggal ko na yung pinagtamnan nito na lupa sa balde. So wala nang natirang alokbati sa balde. Yung bagong sibol ay tatanim ko dito sa palanggana kung saan ako ng lupa, nagbistay ako ng lupa. Ang tawag doon ay pagre-renew ng lupa para naman mas maganda ang tubo ng bagong bunga. Ayan, ito na yung bagong sibol ng alokbati. Dito ko lang itatanim sa palanggana, ilan lang naman yung nakita ko. Pero may nakita pa ako sa ibang paso. Tapos didiligan ko na siya. Ayan, 'di ba? Ang ganda ng lupa. May halo yan kaunting buhangin. Ewan ko ba, sa tuwing nagbibistay ako ng lupa, ganyan. Napapansin ko na parang may konti siyang buhangin. Siguro dahil yan sa paggawa ng bahay namin noon. At pagkatapos kong diligan, ay nilagyan ko ng tuyong bulaklak ng mahogany na napulot ko lang sa kalsada. Ayan, may nasama pang kaunting dahon ng mahogany. Para naman maganda ang pagkatubo nito at pampataba rin ito sa lupa.